Alden Richards, abay may kakaibang ipinakita at ipiniramdam sa kanilang Christmas party special ng Pulang Araw. Ano nga ba ang napansin ng mga netizen? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit na nagmamahal sumusubaybay araw-araw ng ating mga videos. Thank you so much dahil hindi po kayo nakakalimot na piliin ang channel na ito. And for this, ito na no, dahil isa sa mga updates nga kay Miss Catherine ay namataan po siya kasama ng ilang kanyang mga kaibigan na si Dr. Ivy, sa restaurant po ni Miss Judy Ann Santos na Angry Dobo. Kasama niya dito ang ilan sa kanyang mga friends na si Dominic Roque and si Alora Zazam, at ang napapabalita na parang nililigawan ni Mr. Dominic Roque na si Miss Sue Ramirez. So kasabay nito ay nakita natin talagang super bonding po sila dyan. Totoo kaya yung mga bali-balita na parang napag-uusapan na ang bagong projects na gagawin ni Miss Catherine at ni Miss Judy Ann Santos, kaya po namamataan natin silang magkasama. Sabi nga sa caption, nagsama daw yung dalawang Mara, no? Kung saan dun talaga sila totally nakilala ng gusto at nabigyan ng biggest break. Kaya naman talagang very iconic ang kanila pong mga karakter na yun. And of course, syempre, si Mr. Alden Richards naman inatagpuan sa Shangri-La Plaza kung saan kasama niya po itong yung isa sa mga mga leader ng kanyang fan, no, si Mr. Nate Gonzaga. And napag-uusapan din ngayon ang ilan sa mga kaganapan dito po sa Christmas party ng Pulang Araw, kung saan makikita natin kung paano kumilos at kung paano nag-enjoy itong si Mr. Alden Richards dito sa Pulang Araw, kasi last week na po nila na matatapos na po itong teleserye na ito at Christmas party po ng buong team ng Pulang Araw to. Naririto po si Alden Richards syempre bilang bida ng teleserye. Si Sanya Lopez nandyan din, Miss Barbie Portesa, David Licauco, itong si Mr. Dennis Trillo at ang ilan sa mga staff and crew. Tapos yung mga karakter na gumanap na batang Eduardo at yung mga bata na nagumanap dito po sa Pulang Araw. So kitang-kita natin that they really enjoy the night. Pero isa lang po yung napansin natin dito kay Alden Richards na all throughout talagang suot niya po yung kanyang salamin. And talagang alam naman natin kung ano po ang purpose ng salamin na yan. Yan po ay pwedeng makita ng mga kausap mo sa telepono yung mga nangyayari sa iyo. Parang 24 hours updated, no, sa lahat ng mga nangyayari sa iyo sa buhay mo. And isa lang din po napansin ng mga netizen kasi doon po sa upuan parang ang ka-seatmate nila, magkaka-seatmate po si Alden at si Sanya, at si Barbie Portesa, si David, tsaka si Mr. Dennis Trillo. So magkatabi si Sanya tsaka itong si Mr. Alden. May nakapansin kasi na may isang video po na parang ginawa nila na parang pa-games, and then ito po ay hindi ginagawa ni Alden Richards to kay Miss Catherine. Yun yung parang nagkaroon tuloy ng comparison between kung paano po itrato ni Mr. Alden Richards itong si Sanya at dito po kay Catherine. Ito po yung video na yun. Naglaro po sila na parang may nahagis sila mga yung eggs. Ayan. So parang si Sanya Lopez yung nakasapot na basag. So sabi po ng mga netizen dun sa comment section, kung si Catherine daw yung parang may basag na egg dun sa kanyang kamay, matataranta si Tisoy. Pero si Tisoy, tinawanan lang daw itong si Miss Sanya Lopez. So dahil dito nagkaroon tuloy ng comparison kung paano niya i-treat si Miss Sanya at si Miss Catherine. Kasi 'di ba si Mr. Alden Richards ay tinaguri ang tissue boy ni Miss Catherine Bernardo na talagang super alaga siya during the mall shows, 'di ba? Pero ito yung mga bagay na hindi niya ginagawa kay Sanya Lopez. Kahit nga po nagkaroon sila ng mall tour, hindi ko po nakitang ganun kaklingi si Mr. Alden Richards kay Sanya Lopez. Kaya naman medyo ito yung parang patunay na talagang tropa lang talaga ang turingan nitong si Sanya at si Alden Richards. Ngayon, syempre, marami pong mga, alam niyo na, may mga fans kasi na talagang pinagtatambal sila at
Hindi lang po yun, dahil wala po silang proyekto next year, dahil ang magkaka-project ay si David Licauco at si Miss Sanya Lopez. So, sana malinaw po yan. And for that, narito na ang ilan sa komento ninyo. Unahin natin si Andrea Sirera. I'm Kat Den fan, pero feeling ko hindi pa sila magkasama sa birthday ni Tisoy kasi parang nanliligaw pa lang naman si Tisoy hindi pa sila officially mag-on. So, ito naman yung kanyang komento or kanyang opinion patungkol sa bagay na ito kasi parang marami pa rin po yung nagdadalawang isip na sasama or sasamahan ni Miss Catherine Bernardo si Alden. Pero hindi rin pwedeng maging posible yon, di ba? Pwede rin pala maging posible yon dahil nangako si Miss Catherine na sabi niya bibigyan niya raw ng time. And sabi ni CS Sornok, sinabi ni mismo ni Kat na magte-take time siya to go for vacation sa California sa birthday ni Tisoy sa interview kasi si Tisoy pumunta talaga sa birthday ni Kat noon. So doon ako maniniwala sa sinabi ni Kat mismo. Exactly, 'di ba? Parang nakakahiya naman din na parang kung i-invitahin ni Mr. Alden Richards si Catherine, 'di ba? Syempre pupunta 'yan dahil hindi nga siya pinahiya ng birthday niya So, ito plus points din 'to. And ito sabi pa rin ni Miss Andrea, no. So, siya nga yung hindi siya naniniwala na officially mag-on na nga sila and still on the process pa rin yung kanilang relationship. And marami hindi naman po talaga masama na parang isipin natin na wala pa talaga or still mag-friendship pa rin sila or what. Ang mahalaga naman is maayos yung kanilang relationship diba? That's the most important thing. And sabi ni Ma'am si Raquel, bahala kayo dyan, basta ako team panatag Kat din, hindi mag-like si Mami Min sa mga ganap ni Alden kung walang relasyon si Alden at Catherine, at hindi rin mag-post ang kapatid ni Catherine ng picture na kasama Alden kung hindi talaga si Alden ang Catherine. Kaya kasi ako naniniwala sa mga post ng mga showbiz chismosa kasi dyan sila kumikita lalong hindi ako naniniwala sa mga fans kasi madaling mauto ang sa mga sabi-sabi. Very true, no? Dapat talaga maging vigilant po tayo. Lalo-lalo na po sa mga medyo imposibleng mangyari at sa mga possible or possibilities na pwedeng mangyari. Kasi ako po, pinangahawakan ko kasi yung sinabi ni Miss Kat sa interview niya na nga na she's going to give time for Alden. And that's the most important gift that she will give to a important person. Sabi ni Miss Coco Channel, life is constant work. The guy up there is not blind. He sees everything, so work hard and pray harder and trust the process. You'll be rewarded when you least expect it. Hello, Dareds. Merry Christmas to you and to your family. Tama naman, diba? May mga bagay kasi na pag ini-expect mo na parang hindi na mangyayari, minsan dun pa talaga nagaganap diba? Tama naman si Ma'am Shi na hindi po bulag yun nasa langit. Sino ba yung nasa langit? That is the Lord Jesus Christ, diba? Lahat naman ng ginagawa natin, nakikita niya. And everything is possible to him. And of course, sabi ni Tchaikovsky, pag hindi sila magkasama ni Kat sa pagpunta ng US Miss Stars, dyan na ako maniwala na hindi talaga sila mag-on. Yan lang ang pinakahintay ko talaga kasi kahit walang update, ay puyaters pa rin ako dahil palaging kung ulit-ulit pinapanood ang mga videos ng Kat din. Alam mo, Miss Tchaikovsky, kapag po naganap talaga yon, like for example talagang binigyan ng oras ni Miss Catherine, no, yung birthday ni Mr. Alden going to abroad, and that's the confirmation. Pero kung hindi pa, baka nasa on the process pa rin talaga sila. Sabi ni Opsan, panindigan nyo yan. Kung talagang kayo na aminin nyo, baka pag di kayo magkasama, madidismaya mga fans nyo. Isa na ako sa tuwang-tuwa. Magsi-78 na ako ngayon, sabi niya. Kung ako ang idolo, kaya tinatawanan ko ang mga anak ko, bigyan na ako na panoorin, buong pamilya ng panoorin ng HLG. Yan. So, ganito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, no? So, sabi nga, don't expect too much, diba? Para hindi ka madismaya. And sabi naman ni Mr. Tatalino V Life, ayon sa isang Katniel fan, may GC pa din sila at walang katotohanan ang pag-uusap at matagal na daw ngang tok video na yon. Pinost daw yun kailan lang sa GC at ginawan lang ng ibang fan ng Katniel. O, diba? Lumabas na yung totoo.
eh talaga namang hindi talaga ano yun, recent lang nangyari yun. Hindi nila pwedeng ipilit yun, lalo-lalo na mga Katniel fans. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!